Isa pong paalala, ang kwentong madidinig nyo sa aking channel ay pinagsama-samang kwento na may halong totoo at hindi totoo. Ang mga ito ay ginawa upang magbigay ng karanasan sa paghahatid ng mga kwentong nakakatakot at hindi dapat gamitin bilang batayan ng mga pangyayari sa tunay na buhay. Huwag sanang gamitin ang mga kwentong ito upang magbigay ng takot o pangamba sa ibang tao. Ang layunin ng aking channel ay magbigay ng libangan at karanasan sa paghahatid ng mga kwentong nakakatakot, hindi upang magbigay ng takot o pangamba. Salamat po sa inyong pangunawa at pagtangkilik sa istorya ni Jay. Noong taong 1998, sa isang liblib na bahagi ng Mindoro, may isang maliit na pamayanan na tinatawag na Sitio Luntian. Hindi ito mahahanap sa karaniwang mapa dahil nakatago ito sa pagitan ng mga bundok at gubat. Ang mga nakatira dito ay magkakamag-anak at halos lahat ay nabubuhay sa pagsasaka at pangangahoy. Tahimik ang buhay dito, malayo sa ingay ng bayan, pero ang katahimikan ng Sitio Luntian ay may kasamang lihim. Isang bagay na matagal nang kinatatakutan ng mga nakatira dito. Sabi kasi na matatanda, mayroon daw isang pamilya ng aswang na matagal nang naninirahan sa lugar na ito. Hindi ito karaniwang aswang na lumilipad sa gabi o nagpapalit ng anyo. Ang aswang sa Sitio Luntian ay isang uri ng manggagaway. Hindi ito nangangain ng laman, kundi nagpapahirap sa mga tao sa pamamagitan ng sakit at sumpa. At sa loob ng maraming taon, ang pamilyang ito ay hindi nagpakita ng motibo para manakit hanggang sa dumating ang isang bisita na nagpapago sa lahat. Nang sumapit ang buwan ng Hunyo 1998, dumating sa Sitio Luntian si Ruben, isang binatang taga Laguna. Pamangkin siya ni Aling Marta, isa sa matatandang naninirahan sa sitio. Dumayo siya rito upang magbakasyon at makatulong sa mga gawaing bukid. Wala siyang ideya sa alamat ng Sitio Luntian at wala din siyang pakialam sa mga kwento tungkol sa aswang. Wala namang mga ganyan eh. Palaging sinasabi ni Ruben kapag nadidinig niya ang mga usapan tungkol sa manggagaway. Para sa kanya, puro kwentong panakot lang ito ng mga matatanda. Ngunit isang gabi ay may nangyaring hindi niya inaasahan. Habang nagpapahinga si Ruben sa kubo, bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib. Para bang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang may madilim na anino sa gilid ng kanyang bintana. Isang matandang babae, payat at may mahaba at gusot na buhok at nakasuot ng lumang duster. Nakatingin ito sa kanya. Walang emosyon ang kanyang muka. At sa loob ng ilang segundo, nakita niyang gumalaw ang labi nito. Pero walang tunog na lumalabas. Maya-maya, bigla siyang nakaramdam ng matinding panghihina. Parang hinihigop ang kanyang lakas. At kahit anong pilit niyang gumalaw ay hindi niya kaya. Doon niya naalala ang sinabi ng isang matanda noong dumating siya. Huwag kang makikipag-eye contact sa kanila. Kapag tumingin sila sa'yo, kaya kanilang itali sa sarili mong katawan. At sa gabing iyon, unti-unti nang nagsimula ang bangungot ni Ruben. Kinabukasan, Sir Jay, hindi makabangon si Ruben. Para siyang nauupos na kandila at nangihina, nilalagnat at hindi makakain. Pinatawag ni Aling Marta ang albularyo sa sityo na si Kaandoy, isang matandang lalaki na may alam sa mga orasyon at pangontra sa kulam. Nang makita ni Kaandoy si Ruben,
Agad siyang lumapit at inilapit ng kanyang kamay sa noo nito. Sa isang iglap ay napaatras ang matanda. "May sumumpa sa iyo, Ruben." Nanginig si Aling Marta at nagtanong kung ano daw ang kanilang gagawin. Napatingin si Kaandoy sa binata at sinabing, "Kailangan nating malaman kung sino ang gumawa nito, pero dapat nating bilisan dahil baka hindi siya magising bukas ng umaga." Sa gabing iyon, habang nagbabantay si Aling Marta kay Ruben, may nadinig siyang kaluskos sa labas ng kubo. Sumilip siya sa bintana at doon niya nakita ang isang aso. Malaki ito, kulay itim at may maliit na pulang mata. Hindi ito isang ordinaryong aso. Ang buntot nito ay mahaba at baluktot, parang buntot ng ahas. At habang nakatayo ito sa labas, nakatitig ito direkta sa kanila. Hindi kumikilos at hindi kumukurap. Kaya naman, napaatras si Aling Marta. Alam niyang hindi ito basta hayop. Ito ang bantay na manggagaway, ang asong tumutulong sa pangkukulam. At kapag lumitaw ito sa labas ng bahay ng isang may sakit, ibig sabihin ay malapit na itong kuhanin. Nagmadaling pumunta si Aling Marta kay Kaandoy. Sinabi nito na may dumating ng aso. Napatingin si Kaandoy sa kanya, halatang nag-aalala ito. Sinabi ni Kaandoy na, "Kung ganoon, may natamaan ka sa pamilya nila." Napakurap si Aling Marta at nagtanong kung sino. Napapuntong hininga si Kaandoy at sinabi niya na ang pamilya daw ni... Ngunit bago pa niya masabi ang pangalan ay isang malakas na kalabog ang pumailan lang mula sa kubo ni Ruben. Agad silang tumakbo pabalik at sa kanilang pagdating, nakita nila si Ruben na nakahandusay sa may sahig, nanginginig at nangingitim ang labi at tila wala ng malay. At sa tabi niya, nakatayo ang matandang babae, ang parehong babaeng nakita ni Ruben sa bintana noong isang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang ordinaryong matanda. Ang kanyang muka ay nagbago. Mas matulis ang ilong, mas matalim ang mga mata, at ang kanyang bibig ay parang may lumalabas na maitim na likido. Bumulong ang matanda at sinabi nito na wala na kayong magagawa habang unti-unti siyang naglalaho sa dilim. Kaagad na inilabas ni Kaandoy ang kanyang puting tela, isang espesyal na tela na ginagamit sa pangontra sa sumpa. Ipinatong niya ito sa katawan ni Ruben at nagsimula na siyang bumigkas ng orasyon. Habang bumibigkas si Kaandoy, nagsimula namang gumalaw si Ruben. Parang may lumalabas mula sa kanyang katawan, isang itim na usok na bumalot sa kanyang ulo. At nang matapos ang orasyon, ang itim na usok ay biglang sumabog at nawala. Huminga ng malalim si Ruben at muling nagmulat ng mata. Buhay si Ruben at nakabalik siya. Pero pagkalipas lang ng isang linggo, nagpasya si Ruben na umalis na sa Sitio Luntian. Alam niyang hindi na siya dapat pang bumalik dito. Habang papaalis siya, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Hindi niya ito kilala pero may kakaiba sa tingin nito. At biglang nagsalita ang matanda at sinabi nito na, "Swerte ka, Ruben. Hindi lahat ay nakakaligtas sa kanila." At sa huling pagkakataon, lumingon si Ruben sa lumang kubo sa dulo ng sitio. Alam niyang hindi na siya babalik dito dahil sa Sitio Luntian, kapag napili ka ng aswang ay wala ka ng kawala. Noong 1984, ang bayan ng San Andres, isang liblib na bahagi ng Panay, ay isang tahimik na lugar. Napapaligiran ito ng malalawak na palayan at matataas na bundok.
Karamihan sa mga taga roon ay magsasaka at mangingisda. Pero kahit gaano pa ito katahimik sa umaga, sa pagsapit ng dilim, ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang mga bahay. May takot sa kanilang mga mata at laging may nakaabang na itak sa tabi ng pinto. May dahilan po ang kanilang pag-aalala dahil sa San Andres, hindi ligtas ang sino man kapag dumating na ang hating gabi. Nagsimula po ang lahat ng may mga batang nawala sa loob ng isang buwan. 3 bata na edad 7 hanggang 10 ang hindi na po nakabalik matapos maglaro sa may palayan. Ang ilan ay sinisisi ang mga ligaw na hayop. Ang iba naman ay iniisip na baka naligaw lamang ang mga bata sa kakahuyan. Pero may mga matatanda sa bayan na tahimik lang, hindi nagsasalita at laging nakatingin sa bundok sa may silangan dahil alam nila ang tunay na dahilan. Isang aswang ang bumalik sa San Andres. Isa sa mga naulilang pamilya ay ang mag-asawang Mario at Linda Gomez. Ang kanilang nag-iisang anak na si Miguel, 8 taong gulang, ay isa sa mga batang nawala ng walang bakas. Simula noon, hindi na lumalabas ng bahay si Linda. Hindi na rin ito nagsasalita. Palagi itong nakaupo sa isang sulok, yakap ang lumang damit ng kanyang anak. Samantala, si Mario ay palaging gising po sa gabi. Hawak ang kanyang lumang shotgun at nag-aabang na parang may hinihintay dahil meron po siyang hinala at gusto niya itong makumpirma. Dumaan ng ilang linggo pero walang sagot kung ano ang nangyari kay Miguel at sa iba pang mga bata. Pero isang gabi, habang nakaupo si Mario sa labas ng kanilang bahay, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa malapit na palayan. Parang may dumadaos-dos sa gitna ng mga tanim ng palay. Dahan-dahang bumangon si Mario, hawak ang kanyang shotgun at sinundan ng tunog. Tahimik ang buong paligid pero may kakaibang lamig sa hangin. Isang uri ng ginaw na parang gumagapang sa balat niya. Habang lumalapit siya sa madilim na bahagi ng palayan, nakita niya ang mga galaw ng anino sa likod ng mga halaman. Mabilis niyang itinutok ang kanyang baril at sumigaw. Sumigaw siya ng sino yan at sa isang iglap, may malalaking mga mata ang bumukas sa dilim at sa harapan niya, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya inaakalang totoo. Ang nilalang ay hindi ordinaryong aswang. Ito ay isang wakwak, isang uri ng aswang na may mahahabang braso, matatalas na kuko at nakakakilabot na pakpak. Ang mukha nito ay hugis tao, pero ang mata ay pulang-pula at ang bibig nito ay puno ng matatalim na ngipin. At ang nilalang na ito ay nakangiti pa, tila natutuwa nang makaharap si Mario. Bago pa siya makabaril, bigla na lang lumipad ang wakwak. Mabilis na umikot sa ere at biglang sumugod sa kanya. Pinaputok ni Mario ang kanyang shotgun. Pero sa isang iglap, nawala po ang wakwak. Tahimik ang paligid at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Akala po niya ay tapos na. Pero nang lingunin niya ang kanyang likuran, nakita niyang nakangiti ang wakwak sa taas ng isang puno at nakatingin sa kanya. At may hawak itong isang piraso ng damit. Ang damit po ng kanyang anak na si Miguel. Mabilis na umatras si Mario. Ramdam ang malamig na pawis sa kanyang batok. Hawak ng wakwak ang isang punit na bahagi ng lumang damit ni Miguel. Isang patunay na maaaring buhay pa ang kanyang anak. Pero hindi po siya makakilos ng mga oras na iyon dahil tinititigan siya ng wakwak na parang pinaglalaruan lang siya. Alam niyang hindi ito ordinaryong halimaw. May kwento ang matatanda tungkol dito. Ang wakwak ay isang uri ng aswang na lumilipad sa gabi upang manghuli ng tao, lalo na ng mga bata. Kapag narinig mo ang tunog ng pakpak nito na parang malapit, nangangahulugan iyon na malayo pa ito.
Pero kapag mahina na ang tunog, ibig sabihin nasa likod mo na ito. Nanginginig ang kamay ni Mario habang hawak ang kanyang shotgun. Alam niyang hindi niya ito kayang patayin ng bala lang, pero may isa pang paraan. Kaya kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, mabilis na pumunta si Mario sa bahay ni Lola Berta, ang pinakamatandang albularyo sa bayan. Si Lola Berta ay bulag na matanda, pero sinasabing siya lang ang natitirang nakakaalam sa mga sinaunang orasyon laban sa mga aswang. Mahina pero matalim ang pandinig ng matanda at nagtanong ito kung bakit naparito si Mario. Huminga ng malalim si Mario bago sumagot. Sinabi niya na nakita niya ang wakwak at hawak nito ang damit ng kanyang anak. Hindi daw niya alam kung buhay pa siya o wala na. Napatigil si Lola Berta. Alam niyang hindi basta-basta lilitaw ang wakwak kung wala itong inaabangang biktima. Sinabi ni Lola Berta, kung hawak pa nito ang damit ng kanyang anak ay ibig sabihin ay hindi pa ito patay, pero kailangan daw nito magmadali. Kinuha ng matanda ang isang maliit na bote na may itim na likido at sinabi ni Lola Berta na inumin ito bago lumubog ang araw, at sa pagsapit ng hating gabi ay bumalik ito sa palayan. Doon niya malalaman ang totoo. Ginawa ni Mario ang sinabi ni Lola Berta, kaya naman ininom niya ang mahiwagang likido. Mapait ito at lasang bulok na dahon pero hindi siya sumuka. Nang dumilim ang langit, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa palayan. Hawak muli ang kanyang shotgun. Tahimik ang paligid at walang kuliglig at wala ding hangin. Nang biglang, nadinig niyang muli ang tunog mula sa gitna ng mga tanim na palay. Suminghap siya sa hangin at dahan-dahang lumapit. Sa pagitan ng mga dahon, nakita niya ang anino ng wakwak at nakaluhod sa lupa at may ginagawa ito. At sa tabi nito, nakita niya si Miguel at buhay pa ito. Pero ang katawan nito ay balot ng itim na dugo at may kung anong itim na usok na pumapalibot sa kanya. Tila may ritual na ginagawa ang wakwak. At alam ni Mario na oras na lang ang hinihintay bago maging isang ganap na halimaw ang kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Mario habang nakikita niya ang nakaluhod na wakwak sa tabi ng kanyang anak. Ang mga kuko ng halimaw ay nakadiin sa balikat ni Miguel at tila may itim na usok na bumabalot sa katawan ng bata. Biglang nagbukas ang bibig ng wakwak at mula rito ay lumabas ang isang maitim at madulas na dila na dahan-dahang lumapit sa leeg ng kanyang anak. Pabulong na umusal si Mario at sinabing hindi, habang nagsisimulang kumulo ang dugo niya sa galit. Mabilis niyang itinutok ang kanyang shotgun at biglang pinutok nito ng walang pag-aalinlangan. Tumilapon ang wakwak pero hindi ito nasaktan. Sa halip ay lumipad ito pa itaas at umikot sa ere at humalakhak ng malakas. Ang tunog ng halakhak nito ay hindi tunog ng isang tao, kundi parang halong iyak ng sanggol at sigaw ng baboy na kinakatay. Napaluhod si Mario sa kaba dahil alam niyang hindi sapat ang bala ng baril laban sa ganitong klaseng halimaw. Biglang bumagsak ang katawan ni Miguel sa lupa. Nang hina ito at parang wala ng malay. Pero hindi nagkaroon pa ng pagkakataon si Mario na lapitan pa ito dahil biglang lumusob ang wakwak sa kanya. Isang matalim na kuko ang humiwa sa kanyang braso, dahilan upang mapaatras siya dito. Dugo ang agad na bumalong mula sa sugat niya pero hindi niya ito ininda. Mabilis niyang hinugot ang kanyang kutsilyo, isang matalim na itak na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noon. Napangisi ang wakwak. Alam nitong hindi ito basta-basta mapapatay ng baka lang. Pero may hindi ito alam. Ang talim ng kutsilyo ni Mario ay hininang sa langis ng niyog at sinabuyan ng abo ng lumang kahoy ng balite. Mga sangkap na ayon kay Lola Berta ay makakasakit sa balat ng isang wakwak.
at sa isang iglap, mabilis na sinugod ni Mario ang halimaw. Nagulat ang wakwak ng isang mabilis na hiwa ang sumugat sa kanyang balikat at napasigaw ito. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa bibig ng halimaw habang agad itong umatras. Umusok ang sugat nito at nakita ni Mario ang panggagalaiti ng halimaw sa sakit. Umepekto ang kanyang kutsilyo. Napahawak ang wakwak sa sugat nito at saglit na lumipad ito palayo at dumapo sa isang sanga ng puno at tinitigan siya ng matalim. Pero may kakaiba dahil habang pinagmamasdan niya ang halimaw, may ibang anyo itong sinisimulang ipakita. Dahan-dahang lumiliit ang pakpak nito at nagbabago ang kanyang muka at biglang nagulat si Mario at sinabi niyang, "Diyos ko po," at nalaglag ang itak ni Mario dahil sa kanyang harapan ngayon sa anyo ng isang payat na matandang babae ay walang iba kundi si Aling Petra, ang kanilang kapitbahay sa bayan. Ang wakwak na kumuha sa kanyang anak ay isang tao na matagal niyang kilala. Hindi makapaniwala si Mario na si Aling Petra ang matandang nakatira sa dulo ng kanilang baryo ay isang wakwak. Pero sa kabila ng kanyang pagkagulat, nakita niya ang pangingit-ngit sa mukha ng matanda. Bumulong ito at sinabing, "Alam mo na ngayon," gamit ang isang mababa at malamig na tinig. At sa isang iglap, muling nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang balat ay kumukulubot, ang kanyang mata ay naglalagablab sa pula at ang kanyang bibig ay bumuka ng sobrang laki na halos abot hanggang dibdib. At biglang sumugod na ang halimaw. Sa huling sandali, nagawa ni Mario na muling itaas ang kanyang kutsilyo at iwasan ang matatalas na kuko ng matanda. Isang mabilis na hiwa sa sikmura ang kanyang pinakawalan at isang nakakabinging hiyaw ng sakit ang lumabas mula sa bibig ni Aling Petra. Nagpaikot-ikot ito sa ere, tila hindi makapaniwalang nasaktan siya ng isang mortal. Nangingisay ito at bumagsak sa lupa at nagsimulang umagos ang maitim na dugo mula sa sugat nito. Napahawak ito sa kanyang tiyan at sa huling sandali, sinabi niya na hindi pa ito tapos. Bigla pong naglaho ang katawan nito sa hangin. Iniwan lamang ang isang matamis na halakhak sa ere. Mabilis na lumapit si Mario sa kanyang anak at nanginginig pa rin ito, pero unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang muka. Tinawag ni Mario ang kanyang anak sa pangalan nito at narinig niyang mahina itong umubo at nang tuluyan itong imulat ang kanyang mga mata. Halos mapaiyak si Mario sa tuwa. Buhay ito at buhay ang kanyang anak. Binuhat niya ito at mabilis na umalis sa palayan. Hawak pa rin ang kanyang kutsilyo habang hindi lumilingon sa kanyang likuran. Alam niyang hindi pa tapos ang laban na ito. Pero alam din niyang may isa siyang napagtagumpayan ngayong gabi, ang buhay ng kanyang anak. Lumipas ang ilang buwan at muling bumalik sa normal ang buhay nila. Si Miguel ay nakabawi mula sa nangyari sa kanya, pero madalas pa rin itong tulala. Tila may mga bangungot at bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Samantalang si Mario ay naging mas maingat na tao. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Hanggang sa isang araw, nabalitaan niyang namatay si Aling Petra sa loob ng kanyang bahay. Ayon sa mga kapitbahay ay natagpuan ng kanyang katawan nitong kuyom ang dibdib. Walang sugat pero may malalim na takot sa kanyang muka. Para bang may kung anong nilalang ang pumatay sa kanya sa paraan na hindi maipaliwanag at walang nakakaalam ng totoo. Pero si Mario, alam niyang kung ano ang ibig sabihin nito. Alam niyang bumalik si Aling Petra sa kanyang anyo bilang tao upang tuluyang mamatay sa mundo ng mga mortal. Pero bago pa man siya makampante, isang liham ang natagpuan sa kanilang pintuan. Isang lumang papel at may nakasulat sa pulang tinta at ang nakalagay dito ay hindi pa ito tapos. Sa puntong iyon, alam ni Mario na hindi niya basta-basta matatakasan ang mundo ng mga aswang. Pero sa halip na matakot, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang buhay.
Alam niyang hindi na niya mababawi ang mga nawala, ang mga bata sa baryo, ang tahimik nilang pamumuhay. Pero may isang bagay siyang siniguradong hindi mawawala. Ang kanyang paninindigan na protektahan ang kanyang pamilya, anuman ang mangyari. At sa gabing iyon, habang hawak niya ang kutsilyong minsang nagligtas sa kanila, ay sumumpa siya sa kanyang sarili. Kapag bumalik ang dilim, handa na siyang lumaban muli. Ang kwento pong ito ay hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar at pagkakakilanlan ng mga tao bilang proteksyon na rin po. Noong 2003, isang grupo po na magkakaibigan ang napadpad sa isang liblib na isla ng Quezon. Ang isla po ay tinatawag na Isla Malaya. Isang lugar na halos hindi pa nararating ng mga dayo dahil sa malalakas na alon at makakapal na kagubatan. Si Luis, isang mananaliksik, ang nangunguna sa pagbisita rito. Kasama niya ang tatlo niyang kaibigan na sina Romy, Danny at si Joel. Ang layunin nila ay pag-aralan ng lumang kultura at alamat ng mga naninirahan sa isla. Ngunit pagdating nila roon, agad nilang napansin ang mga kakaibang katahimikan ng lugar. Ang mga tao rito ay tila mailap, halos walang gustong makipag-usap sa kanila, at halos lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanila na parang may itinatagong lihim. Ngunit ang pinaka nakakapagtaka ay ang mahigpit na babala ng isang matanda. Sinabi nito na kapag sumapit ang gabi ay huwag kayong lalabas ng bahay, huwag kayong makikinig sa mga bulong sa hangin, at higit sa lahat ay huwag kayong titingin sa mata niya. Sino po kaya ang tinutukoy ng matanda? Tanong nila sa isip nila. At sa unang gabi nila sa isla ay natuklasan nilang hindi ito basta alamat lamang. Dahil nang dumilim ang langit sa Isla Malaya, naramdaman agad ni Luis at ang kanyang mga kasama ang kakaibang hilakbot sa paligid. Ang mga bahay sa nayon ay may matataas na bakod at lahat ng bintana ay mahigpit na nakasara. At sa kanilang tinutuluyang bahay panuluyan, si Luis ay hindi mapakali. Sa kabila din ng pagod sa biyahe, hindi niya magawang matulog pa dahil sa kalagitnaan ng gabi, nadinig niya ang isang mahina ngunit kakaibang tunog mula sa labas. Parang isang tunog na paniking malaki. Sa una ay inakala niya itong tunog ng isang ibon o paniki o insekto. Ngunit habang tumatagal ay lumalakas ito at papalapit ng papalapit. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sumilip siya ng bahagya ngunit halos mapatid ang kanyang hininga niya sa nakita niya. Dahil sa madilim na kakahuyan, may isang nilalang na gumagapang sa lupa. Hindi ito normal na hayop. Mahaba ang kanyang katawan, payat ito na parang butot balat, at ang kanyang ulo ay tuwid na nakatingala habang nakangisi ito. Doon na pagtanto ni Luis kung anong uri ng aswang ang kanilang kinakaharap. Isa itong uri ng wakwak. Nanigas sa kinatatayuan si Luis habang pinagmamasdan ng nilalang sa labas ng kanilang tinutuluyang bahay. Ang wakwak ay isang uri ng aswang na kilala sa pakpak na nagkikiskisan at tunog ng tiktik. At ito ay dahan-dahang gumagapang sa lupa na parang hinahanap ang kanyang susunod na biktima. Lalo pang lumakas ang tunog nito. Napasandal si Luis sa may dingding at pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Sa puntong iyon, naalala niya ang babala ng mga matatanda. Huwag kayong titingin sa mata niya. Mabilis siyang pumikit at umatras palayo sa bintana. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit pilit niyang hininga ng dahan-dahan upang hindi makalikha ng ingay. Ngunit sa kanyang pag-atras ay may nabangga siyang kung anong matigas. Si Romy ay nakatayo din sa kanyang likod. Halos mapatalon silang pareho sa pagkakagulat. Si Romy ay kagigising lang at nagtataka kung ano ang nangyayari, pero bago pa siya makapagsalita ay may kumalabog sa kanilang bubungan. Napatingala sila at napatanong kung anong tunog iyon. Parang
may bumagsak sa itaas ng kanilang bahay at kasabay nito, isang mahinang kaluskos ang nadinig nila sa hagdan. Parang may pumapasok sa kanilang bahay. Habang nakikiramdam sina Luis at Romy ay unti-unting lumalakas ang kaluskos sa may hagdan at hindi na ito guni-guni kundi may pumapasok na talaga sa loob ng bahay. Pilit na nilulunok ni Luis ang kanyang kaba. Si Romy naman ay dahan-dahang umatras at nanginginig ang mga kamay. Alam nilang hindi na tao ang nasa labas. Maya-maya ay isang anino ang lumitaw sa siwang ng pintuan. Mahaba ang kanyang mga braso at ang kanyang mga daliri ay parang matatalas na kawit. Dahan-dahan itong gumapang papasok habang ang tunog ng kanyang paghinga ay parang sumisit-sit sa dilim. Doon nila nakita ang kanyang muka. Halo lang ang mata nito at wasak na balat at isang bibig na punong-puno ng maitim na laway. Ang wakwak ay nasa loob na ng kanilang bahay. Wala nang panahon para mag-isip pa. Mabilis na hinablot ni Luis si Romy at tumakbo palabas ng kwarto. Muntik na silang madapa sa madilim na pasilyo, ngunit hindi na sila lumingon pa. Sa likuran nila, narinig nila ang tunog ng matatalim na kuko na kumakaskas sa may sahig at hinahabol na sila ng aswang. Pagdating nila sa may pintuan, halos pasabog nila itong binuksan at lumabas sila sa malamig na hangin ng gabi, ngunit walang tao. Ang buong baryo ay tahimik. Lahat ng bahay ay nakasara at wala ni isang ilaw ang nakasindi. Para silang iniwan sa isang patibong. At sa madilim na gilid ng kalsada ay may isang bagay silang nakita. Isang pares na nagliliwanag na pula at dilaw na mata. Hindi lang pala isa ang aswang sa islang ito. Napaatras sina Luis at Romy habang nakatitig sa kumikinang na mga mata sa may dilim. Hindi lang isa kundi marami ang wakwak na nakapaligid sa kanila. Sa gilid ng mga bahay, sa ibabaw ng mga bubong at sa ilalim ng malaking puno. Unti-unting lumitaw ang kanilang mga payat na katawan, mahahabang braso at matutulis na kuko. Ang kanilang bunganga ay nakangisi at sa bibig nila ay tumutulo ang maitim na likido na amoy bulok na karne. Napagtanto ni Luis ang isang bagay. Ang buong Isla Malaya ay pugad ng mga wakwak at hindi sila tao at wala nang ligtas na lugar. Maya-maya ay napansin ni Luis ang lumang simbahan sa dulo ng baryo. May matataas itong pader at posibleng may mga gamit na maaaring ipagtanggol sa sarili. Sinigawan niya si Romy at sinabing doon tayo habang mabilis silang tumatakbo sa direksyon ng simbahan. Ngunit naramdaman niyang sinusundan sila. Bumilis ang kanilang hakbang at habang papalapit sila sa simbahan, napansin nilang may mga kandilang nakasindi sa altar. May nakatirang pari pala rito. Sumigaw sila ng padre, tulong po. Sa isang iglap ay biglang bumukas ang pinto ng simbahan at isang matandang pari ang sumilip. Nang makita niya sina Luis ay mabilis niyang sinenyasan ang dalawa. At sinabi ng pari na bilisan niyo at pumasok kayo. Agad nilang isinara ang pinto at nadinig nila ang malalakas na kalabog mula sa labas. Sinusubukan silang pasukin ng mga aswang at napalingon si Luis sa matandang pare at napansin niya ang kakaibang tingin nito sa kanila. At doon niya naisip ang isang tanong. Paano kaya nabuhay ng matagal ang paring ito sa isang isla ng mga halimaw? Huminga ng malalim ang pari at sinabi nito na, akala niyo ba ako ay tao pa? Biglang bumalikwas ang katawan ng matanda at sa harapan nila lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Siya ang pinuno ng mga wakwak. Nanlaki ang mga mata nila Luis at Romy nang makita ang pagbabago ng anyo ng pari. Ang kanyang kulubot na balat ay unti-unting napunit at lumitaw ang itim at matigas na balat sa ilalim nito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng kulay pula at ang kanyang bibig ay lumaki. Lumitaw ang mahahabang pangil nito. Siya ang pinuno ng wakwak sa Isla Malaya. Biglang sumalumbat ang malakas na hangin sa loob ng simbahan at ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay.
Sinabi ng pari sa kanila na matagal na akong naghihintay ng bagong dugo habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanila. Alam ni Luis na wala na silang ibang pagpipilian kundi ang tumakbo. Habang abala din ang pari sa kanyang pagbabagong anyo, mabilis nilang tinulak ang malaking pinto ng simbahan at tumakbo palabas. Sa kanilang harapan, ang buong isla ay gising na. Daan-daang wakwak ang naglalakad sa gitna ng kalsada, nakangisi at nag-aabang. Ang kanilang mahahabang kuko ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang tunog ng kanilang hininga ay parang mga hayop na gutom sa dugo. Wala nang ibang daan at kailangan na nilang makalabas ng isla. Naalala ni Luis ang lumang daungan sa likod ng isla kung saan nakaparada ang kanilang bangka. Tinawag ni Luis si Romy at sinabing doon tayo. Habang mabilis silang tumatakbo, narinig nila ang matutulis na kuko ng wakwak na kumakaskas sa lupa at mabilis na sumusunod sa kanila. Sa likod nila, ang pari na naging halimaw ay lumilipad na. Ang kanyang malalaking pakpak ay sumasayad sa mga puno at ang kanyang malalim na halakhak ay nag-e-echo sa buong isla. Pagdating nila sa daungan, nakita nila ang kanilang bangkang demotor. Mabilis nilang pinakawalan ng tali at tumalon papasok. Ngunit ang makina ay hindi umaandar. Mabilis na lumapit ang wakwak. Si Romy ay pilit na iniikot ang susi ng bangka habang si Luis naman ay sumigaw sa kaba. Dumapo sa tabi ng bangka ang pari na naging halimaw. Nakangiti ito at dahan-dahang lumapit sa kanila. Sinabi ng pari sa kanila na tapos na ang inyong paglalakbay. Sa isang iglap, isang matalim na talim ng itak ang lumipad sa ere at tumama sa ulo ng halimaw. Napalingon sina Luis at Romy dahil sa gilid ng daungan, isang matandang babae ang nakatayo, hawak ang isang dugo ang itak. Siya si Lola Iska, ang nag-iisang natitirang tao sa Isla Malaya. Sinabi ni Lola Iska na matagal niya nang gustong tapusin ang sumpang ito at nagsimula nang umandar ang kanilang bangkang demotor. Sinama na nila si Lola Iska at iniwan na nila ang pari na nakabulagta at nagmamadali na silang tumakas. At pagdating nila Luis at Romy sa mainland, hindi sila agad nakapagsalita tungkol sa kanilang naranasan at nang ikwento nila ito sa otoridad ay walang naniniwala sa kanila. Ngunit isang araw, habang binabasa ni Luis ang isang lumang aklat sa isang library, may nakita siyang isang larawan ng Isla Malaya noong 1800s. At sa gitna ng larawan, may isang matandang pari na nakangiti, hawak ang isang Biblia. Ang mukha nito ay eksaktong kapareho ng halimaw sa isla. Istorya Tagalog Horror Stories.